sa dulong bahagi ng baryo ng Pagsangan, kung saan nagtatagpo ang alat ng dagat at amoy ng tuyong damo. Nakatayo ang isang munting kubo na yari sa kawayan at pawid. Doon nakatira si Manolo, isang mahirap na mangingisdang sabungero na kilala sa baryo hindi dahil sa kayamanan kundi dahil sa kanyang sipag, tiyaga at tahimik na kabutihan ng loob. Araw-araw, bago pa man sumilip ang unang liwanag ng umaga, nagigising na si Manolo. Binubuksan niya ang bintana ng kubo at hinahayaan ang malamig na simoy ng hangin mula sa dagat na dumampi sa kanyang muka. Sa mga sandaling iyon, palagi siyang nagdarasal sa katahimikan, humihiling ng sapat na huli upang may maipakain sa sarili at sa kanyang inang may sakit. Maaga siyang pumapalaot sakay ng kanyang lumang bangka. Ang pintura nito ay kupas na at ang mga tabla ay may bitak-bitak na, ngunit ito ang tanging kayamanan ni Manolo. Dito niya inilalagak ang lahat ng kanyang pag-asa. Habang nangingisda, dala niya ang kanyang lambat na ilang ulit ng tinahi at tinapalan. Sa bawat paghila nito mula sa tubig, umaasa siyang mapupuno ito ng isda. Ngunit kadalasan, kakaunti lamang ang kanyang nahuhuli. Minsan ay sapat lamang para sa isang araw na pagkain, minsan ay kulang pa. Sa hapon naman, kapag humuhupa na ang init ng araw, inaasikaso ni Manolo ang kanyang alagang tandang, si Lakas. Ito ang kanyang pambato sa sabungan. Matipuno ang tandang, may pulang-pulang balahibo at matatalim na mata. Sa kabila ng kahirapan, inaalagaan ito ni Manolo ng mabuti. Balang araw, Lakas, madalas niyang bulong. Iaahon mo rin tayo sa hirap. Ngunit hindi palaging pabor sa kanila ang kapalaran. Sa maraming laban, natatalo si Lakas. Nawawala ang kaunting ipon ni Manolo. Umuuwi siyang luhaan, ngunit hindi sumusuko. Sa halip, mas lalo pa siyang nagsisikap. Sa baryo ng Pagsangan, marami ang naaawa kay Manolo. Kilala siyang mabait, handang tumulong kahit wala siyang sapat para sa sarili. Kapag may kapitbahay na walang ulam, nagbibigay siya ng kaunting isda. Kapag may matandang kailangang tulungan, siya ang nauunang lumapit. Isang gabi, habang nakaupo si Manolo sa tabing dagat, pinagmamasdan niya ang mga bituin na sumasalamin sa tubig. Tahimik ang paligid, tanging hampas ng alon ang kanyang naririnig. Sa gabing iyon, mabigat ang kanyang dibdib. Kakaunti lamang ang kanyang huli. Natalo pa si Lakas sa huling sabong. Ang kanyang ina ay lalong nanghihina. Halos wala na siyang pera. Diyos ko, bulong niya sa hangin. Hanggang kailan po ako magtitiis? Napayuko siya at ipinikit ang mga mata. Sa kanyang isipan, sumagi ang alaala ng kanyang ama na isang mangingisda rin. Bago ito pumanaw, sinabi nito sa kanya na huwag kailanman susuko sapagkat ang dagat ay may sariling hiwaga at biyaya. Darating din ang araw mo, anak, wika noon ng kanyang ama. Sa pag-aalala at pagod, hindi na malayan ni Manolo na siya'y nakatulog sa buhanginan. Nagising siya nang maramdaman ang malamig na tubig sa kanyang paa. Tila tumaas ang tubig dagat at umabot na sa kanyang kinauupuan. Dahan-dahan siyang tumayo at tiningnan ang paligid. Napansin niya ang kakaibang liwanag sa malayo, sa may bahagi ng dagat na bihirang lapitan ng mga mangingisda. Parang may kumikislap sa ilalim ng tubig, tila gintong sinag na sumasayaw sa dilim. Napakunot ang noo ni Manolo. Ano kaya iyon? Bulong niya. Sa kabila ng pagod na naigang kanyang pag-uusisa.
Sumakay siya sa kanyang bangka at dahan-dahang pumalaot patungo sa pinanggagalingan ng liwanag. Habang papalapit siya, mas lalong luminaw ang kinang na tila nagmumula sa kailaliman. Nang siya'y huminto, sumilip siya sa malinaw na tubig. Doon niya nakita ang isang anyong gumagalaw sa ilalim ng dagat. Mahaba ang buhok, kumikislap na tila hinabing ginto, at ang katawan ay tila kalahating tao at kalahating isda. Napatigil ang kanyang hininga. Isang sirena. Hindi makapaniwala si Manolo sa kanyang nakikita. Akala niya'y panaginip lamang. Ngunit nang gumalaw ito at umangat ng bahagya sa ibabaw ng tubig, nakita niya ang mukha nitong banayad at puno ng lungkot. Nagkatinginan sila. Sa sandaling iyon, parang huminto ang mundo ni Manolo. Hindi siya nakaramdam ng takot, bagkus ay kakaibang awa at pagkamangha. Ang sirena ay tila nahihirapan, parang may sugat sa palikpik at hirap na hirap lumangoy. Nasasaktan ka ba? Mahinang wika ni Manolo, kahit alam niyang baka hindi siya maintindihan. Ngunit laking gulat niya nang marinig ang mahinang tinig na nagmula sa nilalang. Tulungan mo ako. Nanginig ang buong katawan ni Manolo. Hindi siya nagkatubili. Inilapit niya ang bangka at marahang inabot ang sirena. Maingat niyang inalalayan ito kahit nanginginig ang kanyang mga kamay. Dinala niya ito sa mas mababaw na bahagi ng dagat kung saan mas ligtas. Habang ginagawa niya iyon, napansin niya ang isang hibla ng buhok na natanggal mula sa ulo ng sirena. Lumutang ito sa tubig, kumikislap na parang purong ginto. Hindi pa niya alam na ang hiblang iyon ang magiging simula ng pagbabagong magpapaikot sa kanyang kapalaran. Sa gabing iyon, sa ilalim ng mga bituin at liwanag ng buwan, nagsimula ang kwento ng mutya ng gintong buhok at ng mahirap na mangingisdang sabungero na nagngangalang Manolo. At hindi na muling magiging katulad ng dati ang kanyang buhay. Tahimik ang dagat ng gabing iyon, tila nakikiramay sa paghihirap ng nilalang na nasa harap ni Manolo. Sa mababaw na bahagi ng baybayin, marahang umaalo ng tubig habang nakahiga roon ang sirena, bahagyang humihingal at pilit na iniaangat ang kanyang katawan mula sa buhangin. Lumalakas ang tibok ng dibdib ni Manolo habang pinagmamasdan siya. Hindi pa rin siya makapaniwala na may isang mahiwagang nilalang sa kanyang harapan. Isang nilalang na dati naririnig lamang niya sa mga kwento ng matatanda. Salamat. Mahinang wika ng sirena. Malambing ang kanyang tinig, tila himig ng alon na humahaplos sa bato. May lungkot at pagod itong nakapaloob. Ako si Manolo. Pautal-utal niyang sagot. Mangingisda lang po ako. Wala po akong alam kung paano tumulong sa tulad ninyo, pero gagawin ko ang makakaya ko. Ngumiti ng bahagya ang sirena. Ako si Amara, sabi niya. Isa akong bantay ng dagat na ito, ngunit nasugatan ako. Dahan-dahang lumuhod si Manolo sa tabi niya. Ngayon lamang niya napansin ang malalim na hiwa sa palikpik nito, tila tinamaan ng matalas na bagay. Marahil ay lambat o kawil ng tao. Nasabit ka po ba sa lambat? Tanong niya. Tumango si Amara. May mga mangingisdang gumagamit ng ipinagbabawal na lambat, sagot nito. Nahuli nila ako. Pilit akong kumawala, pero nasaktan ako. Nakaramdam ng kirot si Manolo sa kanyang dibdib. Alam niyang may mga taong sakim, handang sirain ang dagat para sa mabilis na kita. Kailangan mong magpahinga, wika niya. Dito ka muna, babantayan kita. Inalis niya ang kanyang punit-punit na kamiseta
at ginamit iyon upang bahagyang balutan ang sugat ni Amara. Maingat niyang hinugasan ito gamit ang malinis na tubig dagat. Namamangha si Amara sa kanyang ginagawa. "Hindi ka natatakot sa akin?" tanong nito. Umiling si Manolo. "Hindi po. Mas natatakot po ako sa mga taong walang puso kaysa sa nilalang na humihingi ng tulong." Napatingin sa kanya si Amara na may halong pagtataka at paggalang. Habang lumilipas ang oras, unti-unting humupa ang pagdurugo ng sugat ng sirena. Ang liwanag mula sa kanyang gintong buhok ay bahagyang kumikinang, tila nagbibigay init at lakas sa kanyang katawan. Napansin niyon ni Manolo. "Parang may sariling liwanag ang buhok mo," wika niya. Bahagyang ngumiti si Amara. "Ito ang biyaya ng aming lahi," paliwanag niya. "Bawat hibla ay may taglay na lakas ng dagat, ng buwan at ng mga bituin." Napatulala si Manolo. "Lakas?" tanong niya. "Oo," sagot ni Amara. "Ang aming buhok ay mutya. Kayang magpagaling, magbigay ng swerte at magdala ng kasaganaan. Ngunit sa taong may malinis na puso lamang." Nanlaki ang mata ni Manolo. Hindi niya maiwasang maalala ang hiblang nakita niyang lumutang kanina. "Ano po ang mangyayari kung mapunta iyon sa masamang tao?" tanong niya. Tumigil sandali si Amara bago sumagot. "Magiging sumpa," sabi niya. "Magdadala ng kapahamakan, kasakiman at pagkawasak." Napahigpit ang hawak ni Manolo sa kanyang tuhod. "Hindi ko po hahayaang mapunta iyon sa masama," mariin niyang wika. Tinitigan siya ni Amara ng matagal para bang sinusukat ang kanyang puso. "Mabuti kang tao, Manolo," wika niya sa huli. "Bihira na ang tulad mo." Sa katahimikan ng gabi, nagpatuloy ang kanilang pag-uusap. Ikinuwento ni Manolo ang kanyang buhay, ang kahirapan, ang kanyang inang may sakit, ang kanyang pangarap na magkaroon ng disenteng bahay at tahimik na buhay. Tahimik na nakinig si Amara. "Nararamdaman ko ang bigat ng iyong dinadala," wika niya. "Ngunit huwag kang mawala ng pag-asa." Maya-maya, hinila ng alon ng tubig pabalik sa dagat. Senyales ito na paparating na ang mas mataas na tubig. "Kailangan ko nang bumalik," sabi ni Amara. "Ngunit hindi ko makakalimutan ang iyong kabutihan." Bago siya tuluyang lumubog sa tubig, marahan niyang hinaplos ang balikat ni Manolo. Isang hibla ng kanyang gintong buhok ang muling nalaglag sa palad ni Manolo. Ngunit sa pagkakataong ito, kusa niya itong iniabot. "Ito ang aking pasasalamat," sabi ni Amara. "Ingatan mo ito. Huwag mong gamitin sa kasamaan." Nakanganga si Manolo. "Hindi ko po alam kung karapat-dapat ako." "Karapat-dapat ka," sagot ni Amara. Pagkatapos, dahan-dahan siyang lumusong sa dagat at naglaho sa ilalim ng kumikislap na alon. Naiwan si Manolo sa baybayin. Hawak ang hibla ng gintong buhok na naglalabas ng banayad na liwanag. Hindi pa niya alam kung paano nito babaguhin ang kanyang buhay. Ngunit ramdam niya, simula pa lamang ito ng isang himala. Hindi agad umuwi si Manolo matapos mawala si Amara sa kailaliman ng dagat. Nanatili siyang nakaupo sa buhanginan, hawak-hawak ang hibla ng gintong buhok na ibinigay sa kanya ng sirena. Marahan itong kumikislap sa kanyang palad, tila may sariling pintig, parang may pusong buhay. Hindi ito panaginip, bulong niya sa sarili. Totoo ang lahat ng ito. Dahan-dahan niyang isinilid ang mutya sa isang maliit na supot na yari sa tela na dati lalagyan niya ng asin.
Maingat niya itong itinali at isinabit sa kanyang leeg. Nang gabing iyon, halos hindi siya makatulog. Paulit-ulit bumabalik sa kanyang isipan ang mukha ni Amara, ang kanyang tinig, at ang babala tungkol sa mutya. Pagsapit ng madaling araw, nagising siya sa tila kakaibang sigla. Hindi na mabigat ang kanyang katawan gaya ng dati. Parang nawala ang kanyang pagod. Parang magaan ang pakiramdam ko, sabi niya habang bumabangon. Agad siyang naghanda upang pumalaot. Bago sumakay sa bangka, napahawak siya sa supot sa kanyang dibdib. Kung talagang may kapangyarihan ka, bulong niya, gamitin mo sana sa mabuti. Sumuong siya sa dagat habang nagsisimula pa lamang sumikat ang araw. Ang langit ay kulay kahel at rosas, at ang alon ay tila mas banayad kaysa dati. Pagdating niya sa paborito niyang pangingisdaan, inihagis niya ang lambat. 1, 2 ulit, 3 ulit. Sa ikatlong paghila, biglang bumigat ang lambat. Ha? Napasigaw siya. Halos mapaatras siya sa bigat nito. Pinilit niyang hilahin gamit ang lahat ng lakas na mayroon siya. Nang tuluyan niyang maiahon ng lambat, nanlaki ang kanyang mga mata. Puno ito ng sari-saring isda, malalaki, matataba, at kumikislap sa sikat ng araw. May maya-maya, lapu-lapu, talakitok, at kahit hipon at pusit ay kasama. Diyos ko, bulong niya. Hindi pa kailanman nakahuli si Manolo ng ganito karami. Mabilis niyang inayos ang mga isda at nagpasalamat sa langit. Hindi niya maiwasang hawakan ang supot sa kanyang leeg. Salamat, mahinang sabi niya. Pagbalik niya sa pampang, agad siyang sinalubong ng mga kapwa mangingisda. Manolo, saan ka nang galing? Tanong ni Mang Turing. Ang dami mong huli, sigaw naman ni Berto. Ngumiti lamang si Manolo. Sinwerte lang po, sagot niya. Sa palengke, mabilis na naubos ang kanyang paninda. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, napuno ang kanyang bulsa ng pera. Nakapag-uwi siya ng bigas, karne, gulay at gamot para sa kanyang ina. Pagdating sa kubo, nagulat ang kanyang ina. Anak, saan mo nakuha ang lahat ng ito? Tanong nito. Nanay, pinagpala lang po tayo ngayon. Sagot niya habang inaayos ang mga pinamili. Ngumiti ang matanda at napaluha. Salamat sa Diyos, bulong nito. Mula noon, araw-araw ay tila sinasamahan ng swerte si Manolo. Laging masagana ang kanyang huli. Kahit sa mga araw na masama ang panahon, nakakakuha pa rin siya ng sapat. Hindi nagtagal, napansin din ito sa sabungan. Isang linggo, naglakas loob siyang isabak muli si Lakas. Marami ang nagulat nang makita ang anyo ng kanyang tandang. Mas makintab ang balahibo, mas matalas ang tingin, at mas matibay ang tindig. Parang may kakaiba kay Lakas ngayon bulong ng mga tao. Nagsimula ang laban. Sa unang salpukan, agad na patumba ni Lakas ang kalaban. Sa ikalawa, tuluyan na nitong natalo ang katunggali. Panalo si Manolo. Hindi lamang minsan, 3 sunod-sunod na laban ang kanyang napanalunan. Tumami ang kanyang pera. Parang biglang binasbasan ka, Manolo, sabi ni Mang Turing. Ngumiti lamang siya, ngunit sa loob-loob niya, alam niya ang totoo. Ang mutya. Gayunman, kasabay ng pagdating ng swerte ay ang pagdating din ng inggit. Isang lalaki ang palaging nakamasid sa kanya mula sa malayo. Si Ramon, isang mayamang sabonghero at usurero sa baryo. Kilala ito sa pagiging sakim at mapanlamang.
Pinagmasdan nito si Manolo nang may pagdududa. Imposibleng bigla na lang siyang yumaman, bulong ni Ramon sa sarili. May tinatago ang taong iyon. At sa mga matang puno ng kasakiman, nagsimulang mabuo ang isang mapanganib na balak. Habang patuloy na sumisikat ang araw sa baryo ng Pagsangan, kasabay naman nitong lumalalim ang inggit sa puso ng ilang tao, lalo na kay Ramon. Mula sa pagiging tahimik at halos hindi napapansin, si Manolo ay biglang naging paksa ng usapan sa palengke, sa tabing dagat at sa sabungan. Laging puno ang lambat niya. Hindi natatalo ang tandang niya. Parang may himala sa buhay niya. Iyan ang paulit-ulit na bulungan ng mga tao. At sa gitna ng mga bulungang iyon, palaging naroon si Ramon. Nakaupo sa kanyang mamahaling bangko sa sabungan, may hawak na sigarilyo at nakamasid kay Manolo na tila isang lawin na nag-aabang ng biktima. Mayaman si Ramon. May sarili siyang palaisdaan, sabungan at pautangan. Ngunit sa kabila ng yaman, hindi siya kailanman nakontento. Gusto niyang mapasa kanya ang lahat ng may halaga sa baryo. At ngayon, bulong niya sa sarili, may isang dukhang biglang yumaman. Isang hapon, habang nag-aayos si Manolo ng lambat, biglang lumapit si Ramon kasama ang dalawa niyang tauhan. "Manolo," ani Ramon na may pilit ng ngiti, "balita ko'y swerte ka raw ngayon ah." Tumayo si Manolo at magalang na yumuko. "Opo, Mang Ramon. Pinagpapala lang po." Napangisi si Ramon. "Baka naman may sikreto ka." Biro nito. Ngunit may malamig na tingin sa mga mata. "Wala po," sagot ni Manolo. "Sipag lang po." Tumawa si Ramon, ngunit halatang hindi siya kumbinsido. "Sige," wika nito. "Kung ganoon, may alok ako sa'yo." "Alok po?" tanong ni Manolo. "Bumili ako ng kalahati ng huli mo araw-araw," sabi ni Ramon. "Sa mas mataas na presyo, sa akin ka na lang magbenta." Napaisip si Manolo. Malaking tulong iyon sa kanya, ngunit may kung anong bumabagabag sa kanyang loob. "Pasensya na po," sagot niya. "Mas gusto ko pong direkta sa palengke." Bahagyang nagdilim ang mukha ni Ramon. "Isipin mo muna," malamig na sabi nito. "Sayang ang pagkakataon." Umalis ito na may halong inis. Mula noon, mas lalo pang naging mapagmasid si Ramon. Pinapasundan niya si Manolo sa kanyang mga tauhan, sa pangingisda, sa palengke, sa sabungan. Isang gabi, habang naglalakad pa uwi si Manolo, napansin niyang may sumusunod sa kanya. Lumingon siya. Isang anino ang mabilis na nagtago sa likod ng puno. Kinabahan siya, ngunit pinilit niyang maging kalmado. "Baka nag-iisip lang ako," bulong niya. Ngunit mali siya. Sa bahay ni Ramon, nagaganap ang lihim na pagpupulong. "Nakasisiguro ako," sabi ni Ramon sa kanyang mga tauhan. "May anting-anting ang taong iyon." "Paano po natin makukuha?" tanong ni Dando, ang kanang kamay niya. Ngumisi si Ramon. "Sa anumang paraan." Samantala, sa kubo ni Manolo, patuloy ang kanyang pagsisikap na maging mabuting tao sa kabila ng kanyang pagangat. Nagpagawa siya ng mas matibay na bubong. Bumili ng mas maayos na higaan para sa kanyang ina. Nagbigay ng tulong sa kapitbahay na nasa lanta ng bagyo. Ngunit hindi niya alam na habang siya ay nagpapakabuti, may mga matang nagbabantay, nag-aabang ng pagkakataong agawin ang kanyang biyaya. Isang gabi, muling nagpakita sa kanyang panaginip si Amara. Nasa gitna siya ng dagat na liligid ng liwanag. "Manolo," wika ng sirena.
mag-ingat ka. May panganib, sagot niya sa panaginip. Ang mutya ay inaamoy ng kasakiman, tugon ni Amara. Kapag napunta ito sa masama, marami ang masasaktan. Nagising si Manolo na pawis. Mahigpit niyang hinawakan ang supot sa kanyang dibdib. Oo, bulong niya. Iingatan ko ito. Ngunit sa dilim ng gabi, isang lihim na balak ang patuloy na umuusbong. Isang balak na magdadala ng matinding pagsubok sa kanyang buhay. Lumipas ang mga araw na tila payapa sa baryo ng Pagsangan. Ngunit sa likod ng katahimikan ay unti-unting hinahabi ni Ramon ang kanyang masamang balak. Sa labas, nagpapanggap siyang mabait. Nagbibigay ng donasyon sa simbahan, tumutulong sa ilang mahihirap at nakikipagkamay sa mga tao. Ngunit sa loob ng kanyang puso, puro kasakiman at inggit ang namamayani. Isang gabi, tinawag niya ang kanyang mga tauhan, sina Dando, Pilo at Resto sa kanyang bodega malapit sa palaisdaan. Makinig kayo, mariing wika ni Ramon. Ngayong gabi, gagalaw tayo. Nagkatinginan ng tatlo. Ano po ang gagawin natin, boss? Tanong ni Dando. Susundan ninyo si Manolo, sagot ni Ramon. Alamin ninyo kung saan niya itinatago ang kanyang anting-anting. Sigurado akong may dala siyang mutya. Paano kung tumanggi? Tanong ni Pilo. Napangisi si Ramon. May paraan para mapaamin ang tao. Tahimik ang gabi nang umuwi si Manolo mula sa sabungan. Panalo na naman si Lakas at may kaunting pera siyang dala. Ngunit sa halip na matuwa, may kung anong bigat siyang nararamdaman sa dibdib. Parang may masamang mangyayari, bulong niya. Pagdating niya sa makitid na daan pauwi, biglang may humarang sa kanya. Sino kayo? Tanong niya, nanginginig ang boses. Mula sa dilim, lumabas sina Dando at Resto. Sa likod niya naman ay si Pilo. Napaatras si Manolo. Anong gusto ninyo? Tanong niya. Wala naman, sagot ni Dando. May itatanong lang. Bigla siyang sinunggaban. Aray! Napasigaw si Manolo. Hinawakan siya ng mahigpit ng dalawa habang sinimulang halughugin ni Pilo ang kanyang katawan. Nasaan ang anting-anting mo? Sigaw ni Pilo. Wala akong anting-anting, sagot ni Manolo. Sinampal siya ni Dando. Huwag mo kaming lokohin. Naramdaman ni Manolo ang matinding takot, ngunit mas nanaig ang kanyang pagnanais na protektahan ang mutya. Mahigpit niyang kinapitan ang supot sa loob ng kanyang damit. Hindi ko ibibigay, sigaw niya. Biglang nag-init ang kanyang dibdib. Ang supot ay naglabas ng banayad na liwanag. Napatigil ang tatlo. Ano yon? Sigaw ni Resto. Biglang lumakas ang hangin. Umalon ang paligid kahit walang bagyo. Parang may humaplos na malamig na tubig sa kanilang mga paa. Isang tinig ang umalingaw-ngaw sa hangin. Lumayo kayo. Napahiyaw ang tatlo at nagkanya-kanyang takbo. Napitiwan si Manolo at napaupo sa lupa, hingal na hingal. Amara, bulong niya. Mula sa dilim, tila may aninong hugis sirena na saglit na lumitaw at naglaho. Nakaligtas si Manolo. Ngunit kinabukasan, kumalat ang balita. May multo raw sa daan. May sumpa si Manolo. May masamang espiritu siyang kasama. Unti-unting natakot ang ilang tao sa kanya. Nabawasan ang bumibili ng isda niya. Iilan na lang ang tumataya sa kanyang tandang. Masakit iyon kay Manolo. Hindi ko sinasadya, bulong niya sa sarili. Samantala, nagnggit-ngit sa galit si Ramon nang malaman ang nangyari. Mga inutil,
Sigaw niya sa kanyang tauhan. Kung hindi ninyo kaya, ako na ang gagalaw. At sa pagkakataong iyon, nagpasya si Ramon na siya mismo ang haharap kay Manolo. Dala ang isang mas madilim at mas mapanganib na plano. Simula nang kumalat ang balita tungkol sa nangyari sa madilim na daan, nagbago ang pakikitungo ng ilang tagapagsangan kay Manolo. Kapag dumaraan siya sa palengke, may mga taong umiiwas. Baka may sumpa, bulong ng iba. Delikado raw siya, sabi naman ng ilan. Masakit para kay Manolo ang mga salitang iyon, ngunit pinili niyang manahimik. Alam niyang wala siyang ginawang masama. Sa kabila nito, patuloy niyang inaalagaan ang kanyang ina at tinutulungan ang mga kapitbahay na nangangailangan. Hindi nagbago ang kanyang puso. Isang umaga, dumating si Ramon sa kanilang kubo. Mag-isa, walang kasamang tauhan. May dala siyang basket ng prutas at isang sobre. "Manolo," ani Ramon na may ngiting pilit. "Pwede ba tayong mag-usap?" Nagulat si Manolo, ngunit magalang pa rin siyang tumango. "Opo, Mang Ramon. Maupo po kayo." Umupo si Ramon sa bangkong kawayan at inilapag ang dala. "Alam mo," wika niya, "marami ng chismis tungkol sa'yo. Ayokong mapahamak ka." Napatingin si Manolo. "Salamat po," sagot niya. "Pero wala po akong ginagawang masama." Tumango si Ramon. "Kaya nga ako nandito," sabi nito. "Gusto kitang tulungan." Inilabas niya ang sobre at inabot kay Manolo. 100,000, bulong niya. "Kunin mo. Sa akin na ang lahat ng huli mo at pati ang tandang mo. Maging kasosyo kita." Nanlaki ang mata ni Manolo. Hindi pa niya kailanman nahawakan ng ganitong halaga. Sa isip niya, maaari niyang ipagamot ng maayos ang kanyang ina. Maaari siyang magpagawa ng bahay. Maaari siyang maginhawahan. Ngunit kasabay nito, naalala niya ang mukha ni Amara at ang kanyang babala. Ang mutya ay hindi dapat gamitin sa kasamaan. "Bakit po ninyo ako tutulungan ng ganito?" tanong niya. Sandaling natigilan si Ramon. "Dahil may potensyal ka," sagot niya. Ngunit ramdam ni Manolo ang kasinungalingan. Tahimik siyang tumayo at ibinalik ang sobre. "Pasensya na po," wika niya. "Ayokong ipagpalit ang aking kalayaan at dangal." Nagbago ang mukha ni Ramon. "Sigurado ka?" Mariing tanong nito. "Mahirap ang buhay mo." "Opo," sagot ni Manolo. "Pero marangal." Napatingin si Ramon sa kanya ng matalim. "Pinagsisisihan ng tao ang pagtanggi sa pagkakataon," malamig nitong sabi. Tumayo ito at umalis. Kinagabihan, dumating ang bagyo. Malakas ang ulan, malakas ang hangin. Halos matangay ang bubong ng kubo ni Manolo. Habang niyayakap niya ang kanyang ina, nagdarasal siya. "Diyos ko, iligtas po ninyo kami." Sa gitna ng unos, biglang nagliwanag ang supot sa kanyang dibdib. Isang banayad na init ang kumalat sa paligid. Unti-unting humina ang hangin sa kanilang bahagi. Ang bubong ay nanatiling buo. Kinabukasan, maraming bahay ang nasira. Ngunit ang kubo ni Manolo ay halos walang galos. Milagro. Bulong ng mga kapitbahay. Unti-unting nagbago ang tingin ng ilan sa kanya. Samantala, lalong naggitngit si Ramon. "Hindi siya matinag," bulong niya. "Kung ganoon, mas marumi ang gagawin ko." At sa kanyang puso, tuluyan ang nabuo ang balak na maaaring magwasak hindi lamang kay Manolo, kundi sa buong baryo. Hindi na maitago ni Ramon ang kanyang galit. Sa tuwing makikita niya si Manolo na patuloy na bumabangon sa kabila ng mga pagsubok,
Lalo lamang siyang napupuno ng inggit at puot. Sa kanyang isipan, iisa lang ang sagot. Kailangan niyang wasakin si Manolo, anumang paraan. Isang gabi, palihim siyang bumiyahe patungo sa liblib na bahagi ng bundok sa likod ng baryo. Doon matatagpuan ang isang lumang kubo na bihira ng puntahan ng tao. Sa loob nito nakatira si Baldo, isang kilalang mangkukulam at albularyo na gumagamit ng itim na salamangka. Maraming beses na siyang pinaalis ng mga tao, ngunit dahil sa takot, walang naglalakas loob na tuluyang sumaway sa kanya. Kumatok si Ramon sa pinto. 3 beses. Mabagal na bumukas ang pinto. Lumabas ang isang matandang lalaki na may mapupulang mata at mahabang balbas. "Sino ka?" Paos nitong tanong. "Ako si Ramon," sagot niya. "May kailangan akong tulong." Napangisis Baldo. "Alam ko na kung bakit ka nandito," sabi nito. "May kaaway ka." Pumasok si Ramon sa loob. Mabaho ang paligid, puno ng usok ng insenso at tuyong damo. "Gusto kong mawala ang swerte ng isang tao," bulong ni Ramon. "Gusto kong mapasakin ang kanyang kapangyarihan." Tumawa si Baldo. "May kapalit ang lahat," sabi nito. "Handa ka ba?" "Magkano?" tanong ni Ramon. "Hindi pera," sagot ni Baldo. "Dugo at kaluluwa." Nanlamig si Ramon. "Anong ibig mong sabihin?" "May ritual," paliwanag ni Baldo. "Kailangan ko ng isang bagay na personal sa kanya. Dugo, buhok o damit. Kapag nakuha mo yon, mababasag ang kanyang proteksyon." Napaisip si Ramon. May naalala siya. Ang panyo ni Manolo na minsang naiwan sa sabungan. "Kaya ko," sagot niya. "Kunin mo," wika ni Baldo. "At magbalik ka sa gabi ng kabilugan ng buwan." Samantala, si Manolo ay abala sa pag-aalaga sa kanyang ina. "Anak," mahinang wika ng matanda. "Mag-ingat ka. Maraming naiinggit sa'yo." Ngumiti si Manolo. "Opo, nanay. Hindi po ako pababayaan ng may kapal." Ngunit sa gabi ring iyon, habang nasa sabungan si Manolo, lihim na pumasok si Dando sa kanyang kubo. Kinuha nito ang isang lumang damit ni Manolo na may bahid ng dugo mula sa sugat noong siya'y inatake. Iniabot niya ito kay Ramon. Ngumisi si Ramon. "Malapit na," bulong niya. Sa kabilugan ng buwan, bumalik siya kay Baldo. Inilatag ang damit sa gitna ng bilog na may asin na tabo. Nagsimula ang ritual. Umalingaw-ngaw ang dasal na hindi maintindihan. Biglang umihip ang malamig na hangin. Sa dagat, malayo roon, nagising si Amara mula sa kanyang pagidlip. Nararamdaman niya ang panganib. "May masamang gumagalaw," bulong niya. At sa sandaling iyon, alam niyang nasa bingit ng kapahamakan si Manolo. Sa gabing isinagawa ni Baldo ang madilim na ritual, walang kamalay-malay si Manolo na may masamang puwersang unti-unting bumabalot sa kanyang kapalaran. Tahimik siyang natutulog sa tabi ng kanyang ina, yakap ang maliit na supot na may lamang mutya. Ngunit pagsapit ng hating gabi, bigla siyang nanaginip. Nasa gitna siya ng dagat. Madilim ang langit. Walang bituin. Walang buwan. Ang tubig ay kulay itim, parang tinta. Mula sa kailaliman, may umaahon na anino. Mahaba, baluktot, at may pulang mata. "Isuko mo ang mutya." Umuungal na tinig. Napaatras si Manolo. "Hindi!" sigaw niya. Biglang bumagsak ang alon at nilamon siya. Nagising siyang pawis na pawis at hingal na hingal. "Nanay!" bulong niya.
Mahigpit niyang hinawakan ang supot. Ngunit napansin niyang malamig ito. Wala na ang dating init. Kinabukasan, maaga siyang pumalaot. Ngunit sa unang paghila ng lambat, halos wala siyang nahuli. Sa ikalawa, wala pa rin. Sa ikatlo, ilang maliliit na isda lamang. Bakit ganito? Bulong niya. Ilang araw ang lumipas. Patuloy ang malas. Nasisira ang kanyang lambat. Nasiraan ng bangka. Natalo si Lakas sa 3 sunod na laban. Naubos ang ipon. Nagkasakit muli ang kanyang ina. Hindi na siya makabili ng sapat na gamot. Sa baryo, muling bumalik ang tsismis. Sabi na nga ba? Naubos na ang swerte niya. Baka siningil na ng kapangyarihan. Mas lalong nadurog ang puso ni Manolo. Isang gabi, mag-isa siyang umupo sa tabing dagat. Amara! Bulong niya. Kung naririnig mo ako, tulungan mo ako. Sa malayo, sa ilalim ng dagat, naramdaman ni Amara ang kanyang pagtawag. Ngunit may humahadlang. Isang madilim na ulap ng salamangka ang bumabalot sa mutya. May sumpa, bulong niya. May taong nagtatangkang agawin ng biyaya. Samantala sa kubo ni Baldo, patuloy ang ritual. Humihina na siya, sabi ni Ramon na may ngiting tagumpay. Hindi pa tapos, sagot ni Baldo. Kailangan ng huling hakbang ang tuluyang paghiwalay niya sa mutya. Kailan? Tanong ni Ramon. Sa gabi ng bagong buwan, tugon ni Baldo. Kapag pinakamahina ang liwanag, ngumisi si Ramon. Hindi na siya makakabangon, bulong niya. Ngunit sa kabila ng lahat, sa puso ni Manolo nananatili ang isang munting apoy ng pag-asa. Hindi pa siya tuluyang sumusuko. At ang apoy na iyon ang magiging susi sa kanyang muling pagbangon. Dumating ang gabi ng bagong buwan. Walang buwan sa langit. Walang bituin. Ang buong baryo ng Pagsangan ay balot ng kakaibang dilim at katahimikan. Sa kubo ni Manolo, nakahiga ang kanyang ina, hirap na hirap sa paghinga. Mahina na ang kanyang katawan at halos wala na silang pambili ng gamot. Nakaupo si Manolo sa tabi niya, hawak ang kanyang kamay. Nanay, lalaban po ako, bulong niya. Hindi ko kayo iiwan. Sa kanyang dibdib, naroon pa rin ang supot, ngunit halos wala na itong liwanag. Bigla niyang naalala ang sinabi ni Ama Aranon. Ang mutya ay gumagana lamang sa pusong malinis. Lumuhod siya sa sahig. Hindi para humingi ng yaman. Hindi para humingi ng kapangyarihan. Kundi para humingi ng lakas. Diyos ko, panalangin niya. Kung may nagawa man akong mali, patawarin ninyo ako. Handa po akong mawalan ng lahat. Huwag lang ang mahal ko sa buhay. Sa sandaling iyon, tumulo ang kanyang luha sa supot. Biglang uminit ito. Marahang nagliwanag. Sa ilalim ng dagat, naramdaman ni Amara ang pagbabagong iyon. Tinatawag niya ako. Mula sa puso, bulong niya. Samantala, sa kubo ni Baldo, sinimulan na ang huling ritual. Nasa gitna si Ramon, hawak ang kandilang itim. Simulan na, utos niya. Umugong ang hangin. Umikot ang abo. Biglang umalo ng dagat. Sa gitna ng unos, may umangat na liwanag mula sa karagatan, kulay ginto at bughaw. Si Amara. Buong lakas siyang umahon, sinasalungat ang sumpa. Sa kubo ni Manolo, biglang bumukas ang bintana. Pumasok ang malamig na hangin at liwanag. Manolo, tinig ni Amara. Napatayo siya. Amara!
Nagpakita ang sirena sa harap niya, anyong liwanag at tubig. May taong nagnanais agawin ng mutya, sabi niya. Kailangan mong harapin ang katotohanan. Si Ramon, bulong ni Manolo. Tumango si Amara. Kailangan mong sumama sa akin. Hinawakan niya ang kamay ni Manolo. Sa isang iglap, parang inanod sila ng hangin at tubig. Nang magmulat si Manolo, nasa tabi na sila ng lumang kubo ni Baldo. Naroon si Ramon at Baldo, abalang-abala sa ritual. Ngayon na, sigaw ni Amara. Itaas ni Manolo ang supot. Hindi ninyo ako aagawan, sigaw niya. Biglang sumabog ang liwanag. Nagbanggaan ang itim at gintong enerhiya. Napasigaw si Baldo. Hindi maaari. Nalaglag ang mga gamit. Nabali ang bilog ng sumpa. Napaluhod si Ramon. Anong nangyayari? Mula sa liwanag, lumitaw ang anyo ng dagat. Mga alon, hangin, at tinig ng kalikasan. Parusa sa sakim. Umalingaw-ngaw. Biglang tinangay ng hangin si Baldo. Nawala sa dilim. Si Ramon naman ay bumagsak, nanginginig sa takot. Naaawa ako sa iyo, wika ni Manolo. Pero mali ang ginawa mo. Unti-unting naglaho ang dilim. Bumalik ang katahimikan. Ang sumpa ay nabasag. Ang mutya ay muling nagningning. At sa baryo ng Pagsangan, muling sumikat ang liwanag ng pag-asa. Sumapit ang madaling araw matapos ang labanan ng liwanag at dilim. Unti-unting nagbalik ang mga bituin sa kalangitan at ang simoy ng hangin sa baryo ng Pagsangan ay muling naging banayad at presko. Sa tabing dagat, magkatabing nakatayo sina Manolo at Amara. Pinagmamasdan ang pagsikat ng araw. Tapos na ang lahat, mahinang wika ni Amara. Tumango si Manolo, ngunit may lungkot sa kanyang mga mata. Salamat sa'yo, sabi niya. Kung wala ka, matagal na akong nawala. Ngumiti si Amara. Hindi ako ang nagligtas sa'yo, sagot niya. Ang kabutihan ng iyong puso ang nagligtas sa'yo. Sa sandaling iyon, nagliwanag ng todo ang supot sa dibdib ni Manolo. Dahan-dahan itong bumukas at mula rito ay lumutang ang 3 hibla ng gintong buhok. Mas maliwanag kaysa dati. Ito na ang huling regalo, wika ni Amara. 3 biyaya ayon sa 3 hangarin ng iyong puso. 3? Nagulat si Manolo. Tumango ang sirena. Una, kalusugan. Kumislap ang unang hibla. Sa malayo, sa kanilang kubo, biglang bumuti ang lagay ng kanyang ina. Nawala ang kanyang hirap sa paghinga at bumalik ang lakas ng kanyang katawan. Nanay! Bulong ni Manolo na paluha. Pangalawa, kabuhayan. Kumislap ang 2nd hibla. Mula noon, naging masagana ang dagat sa paligid ng Pagsangan. Dumami ang isda, gumanda ang ani, at naging maunlad ang hanapbuhay ng mga mangingisda. Hindi lamang si Manolo, kundi ang buong baryo. Hindi lang sayo, paliwanag ni Amara. Sa lahat ng may mabuting hangarin. Pangatlo, kapayapaan ng puso. Kumislap ang 3 hibla. Naramdaman ni Manolo ang kakaibang gaan sa kanyang dibdib. Nawala ang takot, galit, at pagdududa. Napayapa siya. Pagkatapos nito, unti-unting naglaho ang mga hibla at bumalik sa buhok ni Amara. Paalam na ba? Tanong ni Manolo. Bahagyang tumango ang sirena. Ang tungkulin ko ay sa dagat, sagot niya. Ngunit mananatili ako sa bawat alon na iyong maririnig.
Nagkatinginan sila sa huling pagkakataon. "Hindi kita makakalimutan," wika ni Manolo. "Hindi rin kita," sagot ni Amara. Sa isang kisap mata, naglaho si Amara sa alon. Lumipas ang mga taon. Si Manolo ay naging isa sa mga iginagalang na lider ng mga mangingisda sa Pagsangan. Nagtayo siya ng kooperatiba, tumulong sa mahihirap at nagturo ng tamang pangingisda upang mapangalagaan ang dagat. Ang kanyang tandang na si Lakas ay naging alamat sa sabungan, ngunit kalaunan, iniwan niya ang sugal at ginamit ang kanyang pera sa negosyo at kabuhayan. Ang kanyang ina ay namuhay ng mahaba at masaya. At si Ramon, matapos ang nangyari, nawala ang kanyang impluwensya. Natuto siyang magsimula muli sa mapagkumbabang paraan. Sa bawat dapit hapon, madalas umupo si Manolo sa tabing dagat. Pinagmamasdan ang alon. At sa bawat kislap ng liwanag sa tubig, alam niyang nariyan pa rin si Amara, nagbabantay, gumagabay, at nagpapaalala na ang tunay na kayamanan ay nagmumula sa pusong marunong magmahal at magbigay. Wakas.